ang draft ating face. Game number 1 between Fnatic Onyx PH versus TNC Pro Team. Simulan na natin. Ito isa sa pinaka-inaabangan na tapatan dahil kung mapapansin din naman natin ngayon, makakatunayan nila na sa pagbabago ng meta, sila na nga ba ang maghahari? Nandyan si King Kong, andyan din naman si Kelra. Pero looking at the first bans muna tayo dito for MNOP and TNC. Respect agad. Oo nga eh. Halo-halo nga yung binandito ni Coach Wynand no, dito sa pupunan ng Fnatic Onyx. Nagtagal sila ng mid lane, which is ako masasabi ko sobrang hirap talaga kalaban ng isang Zaz. Isa sa mga mamaw yan pagdating sa mid lane. And Ruby na sobrang flex din plus this Hayabusa. And feeling ko iniiwasan nila dito. No? Aminado naman si King Kong kanina doon sa face-off nila na feeling ko hindi ko to meta. Kasi nag-assassin na ulit. I mean, for the longest time, di ba, more on tank junglers tayo. And si Kaizen kasi naglalaro pa rin ng assassin yan. Feeling ko pag sa mga RG, noong mga panahon na yun. So ngayon, may respeto din naman para sa kabilang panig. Siyempre, kahit naman sabihin ni King Kong na hindi na siya sanay, kailangan pa rin tanggalin talaga yan. Kailangan, di ba? As the king of the jungle, you have to be very versatile na nga lang din pagdating sa draft or kung ano yung pwede mag-fit sa inyong magiging lineup. Pero speaking of lineup ngayon nga, na makikita rin naman natin si Hatred na maglalaro kasi for TNC. This is kinda different on what they're targeting from yesterday. Pero may pagkakawig naman sa hero pool, si Hatred and Lancy, to be honest. Pero tingnan natin, ano nga ba yung twist na makikita natin? And speaking of twist, Burrito. Nako, eto na, Zushin pick. First time, if I'm not mistaken, na makukuha dito sa Season 14. Pero nakita na natin doon ng mga previous tournaments at masasabi ko na sobrang hirap talaga kalaban nito. Lalo na yung Crimson Beacon na kanyang ultimate. Kasi nagkakaroon ka ng additional shield, nagkakaroon ka ng only mana para ma-spam mo yung mga lanterns mo, di ba? Yung mga lanterns na parang UFO. Oo. Parang kinukuha ka eh, di ba? Hindi siya cute na nandun ka sa spotlight na yon. And speaking of those lanterns, yun yung mga kailangan din naman bantayan na maigi din dito ng TNC. And with that said, of course, with Wolf, na-mention din naman na nakuha naman yung draft na gusto nila, to be honest, Burrito. Pero pagdating sa execution, yun nga yung pinopoint out din natin when it comes to the Infinix keys to victory, di ba? Kay Escalera, yung positioning and shot calls are really important. Pero ito, kilalang-kilala mo to, Burrito. Nako, importante natin pag-usapan to kasi kailangan. Roger to, man. Roger plus the Harriet. Pero, well, kasi majority ng mga times na nakikita natin ng Harriet nasa golden. So, ibig sabihin ba nito, inilabas na kagad ng TNC yung kanilang jungler na si Roger? Or Maaari. Ako, I believe na ito na yung magiging jungler nila if ever kasi there's already a Harriet eh. Diba? And speaking of which naman, aagarin nga ba nila nakakuha na to para sa FNOP? Naku po, ang ganda na ito. May buhat, parehas may buhat. Yung mga heroes na inilabas dito ng Fnatic Onyx PH, Zushin at Edith. Tapos ngayon naman, sasama pa nila lang sa Moscow. So masasabi ko na kapag early game, napakahirap labanan ng mga heroes na to kasi mag-level 2 ka lang ako para sa akin yung yung Zushin level 1 level 2 yung bababarang ka lang ng ng mga lanterns ang hirap na mag-lane dyan, di ba? Actually medyo spammable nga siya for me di ba? And hindi lang medyo spammable talaga siya. And bukod doon syempre for the matchup kasi ng Moscow and Harriet, nakita rin naman natin yesterday yung kinda same na nga lang din when it comes to the Harriet. Pero kasi ang mix kasi na inaasahan natin dito is how will it play out with Hatred on the mid para sa TNC. High expectations and of course, nandun din yung risk kasi, di ba, na ito na nga ba or might be what FNOP is looking for, pero ito yung tinitignan natin. Parang duck picture ka dito. Ganun. Ayan, mga shout out. Shout out kila. Ayan, dyan pala si Marky. Shout out kay Marky and of course sa mga Phoenix Armies na nakasuporta ngayon sa TNC Pro Team. Kanina, nakita natin yung mga supporters ng Fnatic Onyx at ngayon kailangan nila ng suporta para dito sa laban na ito kasi sukatan din ito Kumbaga sukatan din ito kung ano yung mga magiging resulta ng mga next na movements nyo pagdating dito sa Season 14. Again, kung pag-uusapan natin, ang laki ng nagiging contribution kasi ni Wolf Ako masasabi ko to napag-usapan namin nung roster reveal ng TNC na sabi ni Wolf, ang ganda ng chemistry nila ni Edmo Max kasi nagkaroon ka ng assistant coach na meron talagang experience in-game ng napakahabang panahon. Medyo mapapagaan yung trabaho mo. Hindi ma-overload dito si Wolf sa pag-iisip solo. Same goes para sa FNOP with Coach Wynand. Nandun si Hayes, nakita ko rin. Trying to assist him when it comes to the draft. And that's the importance na ma-maximize mo na meron ka assistant coach or analyst on your team. And speaking of analyzing the games, kung i-analyze din kasi natin mabuti, sakto, lumabas dito yung dalawa. Si King Kong and si Kaizen. Pagdating kasi sa galawan, may part
thought kay King Kong na baka nang ko siya na Okay. hindi ko meta to, pero biglang ito kasi yung first day. Ito yung first day for FNOP. Ayan na, no? Diba? Parang Oh. may saikuhan ka nagaganap. Sabi Nolan! sa'yo eh. Ladies and gentlemen, para sa Fnatic Onyx, ang kanilang final pick, ito nalason din sila. Naku po. Naaalala ni Wolf yan, naaalala ni Eto Max yan. Ito, nilason kami nito kahapon gamit ng Smart Omega. Yeah. So ngayon, ano yung pagtatapat nila? Wala pang hero si Hatred. Remember, sanay na sanay si Hatred sa mga assassin heroes. Wait, Oh. hindi. Sabi nila, okay, doon lang tayo sa Kalma. mga chill and easy. Aurora ang ating kukunin. Pero para sa akin, halos patay talaga itong heroes na nailabas ng TNC at Fnatic Onyx. To be honest, tamang timpla yung nakikita ko talaga dito for TNC and Fnatic Onyx. Kasi kung mapapansin natin yung Johead, hindi ko na lang to sa RG ngayon makikita. Dito pa mismo sa MPL. And kung may mga pambuhat ang FNOP, hindi naman nagpaday dito ang TNC kasi aside from that ejector, you also have the final slash na maaasahan natin from heads. Oo nga, no? Ang dami ring setup na pwede mong i-expect para dito sa TNC Pro Team. And of course, yung specialty ng isang Aurora, yung mga counter engagements na ultimate na pwede niyang ilapag mamaya, yung mga frigid glacier niya. Yan ang ating aabangan sa pagsisimula ng game number 1. Fnatic Onyx PH versus TNC Pro Team. Ito, isa sa pinaka-inaabangan natin na debut for Fnatic Onyx Philippines ngayong season. Tingnan natin kung paano nga ba nasisimula ng unang laban nila laban dito sa TNC. Na kung saan mapapansin muna natin na medyo tahimik ang mapa, just focusing on their jungle buffs ang lang din muna dito si King Kong and si Kaizen. But aside from that, Burrito, sa tingin mo ba, in this kind of situation, maaga tayo makakita ng mga first blood? Kasi Ayan, usapang first blood, kahapon, iba ang topic eh. Oo nga, kahapon may umabot ng 11 minutes. Uy, may mga may mga recalls kagad from Hatred. Ay, Ay, iba din. Ito yung nakakamiss kay Brusco, no? Yung pagiging Brusco niya talaga. Mm. Inilalagay niya, kumbaga ginagawa niyang verb, yung pangalan niya. Nila, ginagawa niya ng action verb. Action verb, oo. Dito, yung pagiging brusko niya. Hindi napatumayan niya sa galaw. Although medyo masakit yata ang mga pagpasok ng alang din doon. Passive activated for Hatred. Pilit na humahabol. Pero niya si Brusco. May kasama pa ngang recall. Grabe, first blood ay nakuha kagad ng Fnatic Onyx PH. Medyo may mga overextensions tayo nakita doon. Pero maiintindihan mo, minsan kasi may mga punto sa laro mo na kaya ko nang patayin to, kaya ko nang patayin to. Kaya lang ang problema kasi, may innate na slow ang isang Hylos. So, hindi siya nakadikit. Tsaka mas nag-enjoy si Brusco sa pagkakataon na yun. Oo nga eh. Parang pinaasa niya ng gusto to si Hatred. Ngayon, mamumuuna naman yung hate dito kay Hatred against dito sa side ng FNOP. Pero ang isa sa pinaka-inaasa natin, understandable na nag-extend siya talaga doon up until the very last second that he could. Pero ito yung pag-extend muna nila. Kurt is going again sa Escalera here, eliminating yung isa sa keys to victory as early as 2 minutes. Grabe, minamadali talaga dito ng Fnatic Onyx yung laban na ito. Kasama pa ang pagong 2-0 plus 1. Kumbaga, sa basketball, may kasama pa all. Oh, wait lang, si Heads. Papasok din dito. Paplano niya si Super Freeze. Final slash. Ang ganda ng final slash. Dalawa matutuhog. Kaso makakatakas pa rin naman din si King Kong. Pero Super Friends ngayon, Ay! nakahabulin! Talagang sasaksakin na lang doon ni Heads. While on the other hand, TNC, nakuha na nila yung groove. Sabi ni Heads, eto, I'll lead the way. Kasi Heads nga eh. Oo, pinag-uusapan pa lang natin yung basketball. May alley-oop play kagad. Nalaganap doon. Again, ito yung hinahanap natin kahapon. No? Doon sa chemistry na pinag-uusapan dito sa TNC Pro Team. Diba? Aminado naman sila na okay, medyo may kakulangan tayo pagdating sa comms, sa communication. And ngayon, feeling ko ito talaga yung pinlansya ng TNC coming into this game. Pero ito yung burst. Pasok si Escalera. Ito yung communication open. Window of opportunity para sa TNC. Ninatak na nga lang din na Brooks ko yung kanyang glorious pathway. Pero there is no path to take down any members from TNC. Mas maganda yung disengage ngayon ng TNC. Hindi nila pinilit yung Burrito. Kung papansinin mo, after what Escalera did, sabi niya parang hindi yata nga ayon kung i-extend natin yung fight na yon. Maganda na yung ginagawa dito ng TNC. Hindi nila pinipilit yung laban. Kailangan nilang piliin yung mga team fights na tatayaan nila dito. No? And ang Fnatic Onyx naman, alam nila yung win condition. Yung early game, maaari natin makuha. Hindi naman naman mga Super Friends. Ayaw nang paglaruin dito si Hatred. Ayaw nang pababain doon sa gitna. Di ba? Kahit kasi King Kong na ayaw padali ng buhay ni Kaizen. Pero speaking of the Zen, nandito naman yung isang other half ng Zen. Si Kaizen, hindi siya takot na gamitin agad. Di ba? Yung kanyang Zaman Force, especially in this kind of situation na baka kasi siya sa pinakaunahan na i-shutdown pagdating sa laning. And speaking of laning, we could see na pagdating sa mid lane, alam mo natin, hindi na basta-basta papababa ito si Hatred. Pero looking back for FNOP, kahit na nakita natin nakakuha sila ng 2 kills as early as 2 minutes, hindi pa rin naman sila basta-basta pumapasok unless very needed. At ito pagpasok, magaling pasok dito ni Brusco. Kaso nandun na nga lang din na final slash si Heads, dalawa na naman na mabubuhog. Kaso nga lang may pagkanda dito si King Kong, the king of the jungle, na medyo nang sasakay ko pala, securing a double kill. Habang nandito naman yung Crimson Lantern with a Crimson Flare. At nandito naman
si Super Prince with the kill. 3 members down for the side of TNC, pero mukhang gusto pa nila Si Heads naman ngayon, ay mapapatay pa rin ni Super Prince with a double kill. Grabe si Super Prince, ginawang pusa, hinawakan sa liig. Si Cousin 2 beses. Maingat dapat yung pagbitbit doon, ha? Maingat yun, ha? Oo. Wow, ladies and gentlemen, nakita na natin ngayon ang kalakasan ng isang Zushin. Lalo na for this one, hawak kayo ng Fnatic Onyx. Nasa 5-minute mark, wala na rin mga energy shield. Grabe naman nakita niya dun sa may damuhan. Nakita ni Kelva yun. Grabe naman yung mga ganong klaseng mga instincts. Ni Instincts Kelra, di ba? Parang, eto kahit nakapik ito, alam niya may tao doon eh. Ganyan talaga eh. Alam mo, veteran na rin kasi ito si Kelra. No? Ay, Marami oo na rin mga naman. dinaanan yan. Marami na yung mga rivalries na napagtagumpayan yan. At ngayon, laban sa TNC, laban sa mga dati niyang kasama, laban sa mga dati niyang kakampi. Kailangan niyang may patunayan dito. Lalo na, di ba, dati kasama niya rin si Eto Max at ngayon, Oo, nga eh. ngayon lang sila magtatapat ng magkabilang team sila. Oh. Pero dito kabilaan ang alam nila pagpasok. Tinatry talaga nilang kunin dito si King Kong. Pero King Kong! makakatakas pa rin. Pero si Super Prince, dyan mo pala gusto tumakbo. Sige, dadalhin kita doon. Ah. A killing spree for Super Prince. And that's it for Super Prince ngayon. Medyo nagagalit kay Hits. Tinatapatan ng spotlight kahit saan pumunta. Hindi ko alam na pati pala yung aso pwede mong bitbitin din sa leeg. Eh. Pwede rin. Pwede pala, lahat pala pwede dito. Again, Fnatic Onyx with 4.1k na gold lead. Masasabi ko na dahil sa pinapakita nila, medyo nahihirapan. No? Yung early game dapat na napapagana ng TNC, medyo nag-fall off na. So kailangan na lang nila umasa dito sa mid part. Total, nakaharap na sila dito. Total, dyan naman si Escalera for the pick off. Pero ngayon kasi, habang hawak ni Kirk, habang hawak ni Bruce yung mga spaces na pwedeng puntahan ng TNC, hindi sila basta-basta limakagalaw. Nabitawan kasi nila yung lead kanina eh when it comes to initiations. And yun kasi yung pinaka-pinondohan talaga natin when it comes to Infinix Keys to Victory. Na kailangan kasi padaliin mo yung buhay ni KK and ng Zenzel. Oo. Diba? And a way na para mapagaan yung buhay is lagi mong bantayan, back-upan, at syempre, bigyan ng space para makapag-farm ng gusto dyan si King Kong. Wait lang, may final siya na gagawin. Ay! Hindi rin naman maaabutan dun si Kelra. At parang si Bruce ko, okay lang, nilatag ko naman dito yung card ko. That's it, diba? Hahabol pa ata. Escalera dito ay atras din. Nandun na yung mga recalls from Kirk. Again, hindi lang yung KK ang pinag-uusapan natin. May isa pang K na dumagdag sa kanila, which is itong si Kirk. Tatlo pala. Tatlo ang K dito, ha. Again, hindi natin nakikita at hindi nagre-refleksyon dito sa KDA niya. But still, yung effort and yung sabihin natin yung kakayahan niya kasi mag-knockdown. Di ba yung onward, yung Earthshatter? Kanina nakakita tayo ng kill na galing sa kanya with the Earthshatter, di ba? It's a shadow XP for me. The shadow XP. Oo, si Kirk eh, sumashadow lang siya sa mga pwede na mag-set up ni Bruce ko, tapos pa-follow up siya. Oo. Di ba, with the Earth Shatter. Hindi man siya yung nagiging finisher, or on support talaga yung nagiging ganap niya dito. But it's still the same result, kasi nakukuha pa rin most of the kills dito ni King Kong, or kahit nga yung mga kills binibigay din nila kay Super Prince. Eh. Oo. As long as na-eliminate nila yung threat from TNC, yun yung gustong mangyari dito ng FNOP. Yeah, sobrang kalkulado din kasi talaga nila eh. Especially itong si Kirk. Kaya nga tinawag na Kirkitek yan eh. Ayan! Oo, may moniker yung Kirkitek kasi Ayan. sobrang kalkulado niya, sobrang tansyado niya. Yung mga ganun na flicker Earthshatter. Maanggulo, no? Yung angulo nun, di ba may mga obtuse angle pa nga yan eh. Oh, wait. Sabi ni Kirk, maganda tong angulo na to. Huwag mong bibitawan basta-basta Bruce ko, ah. Oh. Lagpas lang tayo ng konti dito sa brush side, pero babalik pa rin tayo dito sa ibang ng jungle ng TNC later. Kasi ngayon, magre-respond na ang unang lord sa laban na ito. And gusto ko lang din sabihin na ang 3 straight turtles po ay napunta sa side ng Fnatic Onyx. Oo, na lumalaki na talaga yung gold lead dito ng Fnatic Onyx. Kung tatansyahin natin, siguro mga 2 o 3 item ang lamang dito ng Fnatic Oo. Onyx. At ngayon na open na yung ulang lord ng ating game. Hindi naman ganun ka-impactful no, yung lord na ito. But still, kapag nahawakan mo kasi yan at nakuha mo, may kasama ka mga mega minions and yun yung maaaring makatulong sa TNC para mapaliit yung, mapalawak pa yung maliit na mapa na binibigay na sa kanila ng Fnatic Onyx ngayon. And ngayon, nakakakuha naman ng konting windows dito pagdating sa Lord ang TNC. But the problem with that is, kailangan kasi nila ng pang-instant na pang-kill dito sa members ng FNOP. Kaso papalapit pa lang sila, dinadampot na sila sa batok. Ay, hindi na sa leg, sa batok. Doon ni Super Prince, di ba? Iniiwas yung aso, iniiwas na nga lang din doon yung batang makulit na si Cousin. Pero usually, kasi makakapapansin din naman natin for TNC, nagre-revolt talaga heavily. Yung pwede mag-set up din nila dito kay Escalera. Pa-follow up lang si Heads. Yun kasi talaga, katulad nga nito, Uy! going for the ejector onto Brusco kasi hindi agad nabigyan ng damage. And that will be it for Fnatic Onyx. Pakakuha ng Lord tapos isa pa kay Heads. A kill is before King Kong. Kapag Cousin nilatag pa ng kanyang Zaman Force, wala silang makukuhang trade doon. Against Fnatic Onyx, instead sila pa yung ina-assist, sila pa yung pinapauwi. At medyo mapapasama pa yata yung lagay doon ni Escalera dahil ito tore down siya doon ni Kello with a free onto the side. And another turret down here onto the middle lane. Sabi, kailangan ko kami ng TNC dito. Yung attempt nila sana na mag-contest ay naging hindi matagumpay dahil nga sa pagsusone
pagzuzone ni Super Prince. Imagine mo yun, si Super Prince. Super Prince. Yung Zushin, kasama ni Brusco, yung nagzuzone sa kanila. Wait na nga, nag-English backway. Oops. Ay, nako. Kasi sabi mo si Super Prince, tinanong kanina, even on the panel, kung super pa nga, super family pa ba Fnatic Onyx Philippines, nasa pangalan na mismo ni Prince, Super Prince, going on to the front line mismo against TNC Pro Team. And ngayon, Burrito, unti-unti lalong lumolobo ang goal lead na hawak ng Fnatic Onyx. Yeah, Super Prince, Super Family, at masasabi natin at Super Mage. Ayan. Laban sa ganda na Super Mage. Ngayon, Fnatic Onyx, ito plano sila sumubuli sa nila. Sa dahil napag-galing ng Spanway. Si Si Brusco, Brusco, tingnan mo talaga binubrusco ang mga members dito ng TNC. Pasok ngayon sila. Kailangan nila i-clean ang mabilis ng Lord na ito. And doon sa iba ba, si King, kung may ginagawa. ito yung sinasabi mo kanina, kahit unang Lord pa lang to, grabe mamamaximize to ng todo ng FNOP. At napatunayan nga yung King Kong, almost eliminating the inhibitor turret dito sa may bandang baba. At bukod pa dun Burrito, na-achieve din nila yung goal nila na sabihin na natin ma-quarantine ang mga members ng TNC along on their base lamang. At mas control ngayon ni Brusco, yung mga gusto nila maging set-up. Speak of set-up, isa lang yung eject and that's going to be Brusco. Then try first down, magtatagumpay doon sila Crescent. Together with TNC, makakapagdepensa. Ngayon, nakabol pa nga ba sila for a second round? I don't think so. Dahil TNC, they're just taking things one step at a time. Yeah, kailangan countdown to. Pwede kumabol ng TNC. Escalero, naghahanap din ng pick-off. Pero alam na ng Fnatic Onyx ang gagawin nila. Okay, nakuha na natin yung mission natin pabagsakin yung top lane, even yung middle turret. At ngayon pwede tayong umatras, pwede tayong mag-freeze ng lane, pwede nating pabagalin yung sitwasyon kasi kailangan humabol ng TNC. At sila yung desperado na umanap ng mga kills, umanap ng equalizer kahit papano. Kasi 10.4 na yan, masyado nang malaki yung goal din nila. Pero hindi ko sinasabing imposible ito para sa TNC. Again, nakita natin yung potential ni Escalero for the pick-off. Andun yung mga ejector plays niya. But still, kailangan ma-takedown kagad kasi ilang beses na siya nag-ejector. Pero siya nababawian. 100%. Dahil sa imposible, nandun yung word na posible. Posible. Posible pa rin itong mabaliktad ng TNC. Kaya naman ng FNOP, hindi sila pwedeng basta maging kampante na nga lang din. And babalik ulit tayo sa keys to victory nga natin na kung sa FNOP, kailangan padalin yung buhay ng KK. Napadali kasi doon yung buhay ni Kaizen at Kozen. Kasi nga, hinahain sa kanila ni Escalera yung target. At kung yun at yun ang magiging magandang play ng TNC, that might be the way to overturn this round into their favor. Pero antayin muna natin kasi sa ngayon, sinaglit lang ulit ng Fnatic Onyx ang isa pang Lord sa laban na to. Mabilisan lang talaga at kailangan kumapit ng TNC rito. Kung titignan mo, may clear wave din naman sila in a way sa kamay ni Hatred, even Kuzen. Pero marami silang may expend na resources dito. Marami. Available na yung Holy Crystal from Kuzen. Pero kailangan nilang harapin ang pagsugod ng Super Family. Fnatic Onyx papasok na! Sumigaw na nga dito si Kurt ng go! Kasunod pa nga yung unang mag-go dito na TNC Pro Team. Makakadepensa pa rin yata sila dito dahil kung tingin na nila natunaw yung Yes. Lord. Kaso nga lang si Henry sa pinakadulo. Medyo